Hindi ko po alam kung anong term ito kasi po hindi pa po kami divorce, and then doon po sa unang asawa hindi pa naman po divorce. So it's a really big mess po. Yung una po, maganda po ang samahan namin, pero behind that, wala po ako alam talaga na meron po pala siya talagang pinakasalan. Marami po siyang issue meron po siyang na-scam na babae sa Dubai, nahingan po niya ng pera. Kasi yung nag-open up nung divorce na issue. Ang sabi niya daw po, gusto daw po niyang hanapin yung sarili niya. Tapos meron po siyang ginawa na sulat na pinapirma po niya ako. Ang tawag ko po dito ay wandering lover boy. Nagpakasal dito sa Pilipinas. Nasasakupan pa rin siya ng batas ng Pilipinas kahit kung saan siya magpunta. National laws of the Philippines follow all Filipinos wherever they may be. Lumapit ako sa hashtag ipabitag mo dahil sa problema ko na hindi ko alam kung paano ang gagawin ko dahil sa ex-husband ko na nalaman ko na tatlo pala ang kanyang pinakasalan. 1993, nagkakilala kami ng ex-husband ko na si Carlito Lim, and then 1994, nagpakasal kami sa Hong Kong. Until then, masaya naman kami hanggang sa nagkaroon siya ng babae dito, nagkaanak siya, tinanggap ko pa rin. Pero ang sabi ko sa kanya na magbibuild tayo ng happy family sa UK, kakalimutan ko lahat yung mga naging kasalanan mo. 2023, sinabi ko sa kanya na mag-file na siya ng divorce dahil meron na siyang kinakasama. So in that time, sabi niya na wala pa raw siyang pera. And then 2024 ng July, nag-file na siya ng divorce. Nung nag-file na siya, kumuha ako ng updated marriage certificate and then the Senomar, both of us. Nung nakita ko yung result, doon ako nabigla na tatlo pala yung pinakasalan niya, including me. Nananawagan po ako kay Sir Carl Tulfo na harinawa po ay ako ay matulungan sa problema kong ito na dala-dala ko po hanggang ngayon. Ma'am, ang inireklamo nyo rito ay yung dati nyong, actually hindi ko alam kung anong tamang term, dating asawa o asawa nyo pa rin po ba? Hindi ko po alam kung anong term ito kasi po hindi pa po kami divorce, and then doon po sa unang asawa hindi pa naman po divorce. So it's a really big mess po. For now, sabihin muna nating asawa mo siya dahil kinasal po kayo, tama? Yes po. Okay po. Explain lang natin, ma'am, kung anong Alay. taon or paano kayo nagkakilalon. Parang ano po, pen pal ko po siya sa Korea. So, naging okay naman po kami without knowing na kasal po pala siya. Nung una po, maganda po ang samahan namin, pero behind that, wala po ako alam talaga na meron po pala siya talagang pinakasalan. Sige, ma'am, before natin ano yung pinaka-issue, gusto ko lang malaman, ma'am, anong taon po kayo kinasal ni Sir Carlito? Kinasal po kami sa Hong Kong ng 1994. Parang balita ko, ma'am, umuwi pa ng Pilipinas para magpakasal ulit, tama po? Yes, that was 1996 po. 1996, Pilipinas na po ito. Yes po. Pwede pong malaman what kind of marriage o saan po naganap yung pagkakasal ninyo? Sa Caloocan City Hall po. Okay, so Caloocan City Hall po kayo kinasal. And then, ma'am, moving forward, of course, sabi mo nga, hindi mo alam na may iba siyang pinakasalan at this moment. Akala mo, ikaw lang talaga, tama po? Opo, opo. Opo. Tapos, konting backgrounder lang, ma'am Annalisa, kayo po ay isang OFW. Oh, yes po. Originally sa Hong Kong po, tama? Yes po. Pero at some point, kinailangan yung lumipad for UK. Pakikwento sa amin yun, Ma'am Annalisa. Dinala po ako dito ng employer ko para dito po sila mag-migrate, and then sinama po nila ako, and then later on po, nakakuha po ako ng chance na makuha ko po yung asawa ko at anak ko. So, naging dependent ko po sila hanggang sa namuhay po kami dito ng masaya. And then later on po, nagkaanuhan na po kami. Nagkaroon po siya ng marami po siyang issue. Meron po siyang na-scam na babae sa Dubai, nahingan po niya ng pera. Lahat po yun tinanggap ko. Then ngayon po, nangyari na naman po, meron na naman po siyang babae. Kasi yung nag-open up nung divorce na issue, kayo po ba o si Sir Carlito? Ang sabi niya daw po, gusto daw po niyang hanapin yung sarili niya. Tapos meron po siyang ginawa na sulat na pinapirma po niya ako na sabi niya,
wala na daw po kaming pakialaman at kung just in case po na meron daw po magmahal sa amin ay wala na daw po kaming pakialam sa isa't isa. If I may, ano yung main purpose ng paglapit niyo po sa amin na given na nagpakasal sa Hong Kong, sa Pilipinas, and then naging dependent pa siya? Alright, sige, naintindihan naman namin na ito ay usaping relasyon. Bakit po kayo lumapit sa amin? Ano pong gusto niyo mangyari? Kasi po, this is a very big crime na situation. So, without my knowing, this is a bigamous. Is there any chance po na mapauwi siya rito? Alright. Diyan sa Pilipinas? So, ma'am, yung ibig niyong sabihin is dahil nagkaroon ng sinasabing, I think, bigamy yung ginagamit yung term, parang sinasabi ninyo na gusto ninyong siyang mapauwi? Tama po ba? Yes Dito po. sa Pinas? Yes po. Okay. Matanong At ko para lang... din po, excuse me, po mawalan visa yung kasal namin. Okay. Which is hindi naman po talaga ako ang tunay na asawa. Okay. Pero ma'am, matanong ko lang sa iyo, anong pagkakaalam mo dun sa status ng kanyang citizenship dyan sa UK? Indefinite po siya, hindi pa po siya British passport. So, hindi pa siya citizen. So, he's like a Hindi pa po siya legal alien. Yes po, ano po siya, pwede siyang magstay dito as much as he wants, but hindi ko na po siya dependent. Alright. Kasi So, hindi na siya ma'am in-apply po dependent namin siya. sa iyo. Tama po ba? Hindi na po kasi Alright. in-apply ko siya ng residency dito. Alright, okay. Resident. Next, natatanungin ko ma'am, since nagkaroon ng dependent and whatnot, was it recorded under the UK law or ditong record sa UK, yung marriage record dyan, na nagpakasal kayo dyan sa bansa na yan? Hindi po. Alright, so hindi kayo nagpakasal sa UK, more of in-honor ng UK ang kasal ninyo sa Pilipinas noong 1996. Tama po ba? Opo, opo. Alright. So, ang gusto niyo siguro is parang legal clarification kung ano magagawa ninyo on the part na kung saan kayo magpa-file possible ng annulment, kung magpa-file pa kayo, what is the process kung ganitong klaseng mga estilo na kung saan nagpapakasal sa iba't ibang tao pero hindi pala na-annul or na-invalid or nawawalang visa ang unang kasal. Siguro ma'am, no, para mas mabigyan tayo ng liwanag ngayong araw, para alam niyo ma'am kung anong gagawin ninyo, more of the legal aspect, legal clarification dito sa aspeto na to. Kausapin natin yung si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po, Attorney Batas. Magandang umaga pong muli Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga pong muli sa ating mga kababayan sa Ipabitag mo ni Ben Tulfo. Ang tawag ko po dito ay Wandering Lover Boy. Talaga po. Wandering lover boy. Oo, grabe po ito. Una po, liwanagin natin, pagka po ang isang Pilipino nagpakasal dito sa Pilipinas, ayon sa mga batas sa Pilipinas, ay nasasakupan pa rin siya ng batas sa Pilipinas kahit kung saan siya magpunta. Ang ibig pong sabihin ito, ayon sa ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, national laws of the Philippines follow all Filipinos wherever they may be. Kailangan kung ito ang makakasakop sa kanila, partikular sa kanilang katayuan bilang asawa, bilang magulang, nananatili po ang kanyang pagkakaroon ng kasal dito sa Pilipinas. At ang magiging issue po dito, paano kung nakakuha na siya ng divorce paper sa labas ng bansa? Marami pong conditionalities ito, pero ipagpalagay po natin na nakakuha siya ng diborsyo laban sa kanyang babaeng pinakasalan sa Pilipinas nung panahong citizen na siya nung ibang bansa. Ang mangyayari po dyan, masakit mang aminin, yung pong kanyang nakuhang diborsyo, magpapalaya na sa kanya dito sa kanyang pakikipag-asawa sa Pilipinas, bagamat yung kanyang kasal ay nananatili pa rin na narehistrado dito sa bansang Pilipinas. Ano po ang legal effect nito? Ang legal effect po niyan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, nananatili yung tungkulin niya bilang may asawa sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. At kung talagang gusto niyang magkaroon na po ng kalayaan, pati na sa asawa niya sa Pilipinas, sa kasal niya sa Pilipinas, maliban sa diborsyo sa ibang bansa, kakailanganin po niyang kumuha ng annulment or declaration of nullity of marriage ayon sa mga batas sa Pilipinas, sa mga hukuman dito po sa Pilipinas. Ano naman ang katayuan ng babaeng kanyang pinakasalan pagkatapos diniborsyo sa ibang bansa? Magiging kung yung babae po'y Pilipina pa rin, ituturing pa rin pong kasal yung babaeng Pilipina doon sa nakakuha ng diborsyo laban sa kanya. At kung gugustuhin na po ng babae na talaga namang pakawalan na rin yung lalaki,
ang remedyo po niya, magpabaliwala ng kasal sa pamamagitan pa rin ng mga kaso sa mga hukuman sa Pilipinas. Very clear, attorney, no, na sinabi ninyo na kahit man kasal siya sa ibang tao, para maitanggal po, no, correct me if I'm wrong, attorney, dun sa mga record ng sinasabing Senomar ang kanyang kasal para ma-declare as nullified, kinakailangan po pa rin dumaan sa sinasabing proseso ng annulment dito sa Pilipinas para mo po matanggal sa record natin. Tama po ba? Tama po kayo, absolutely correct. Dahil yan po ang sinasabi ng ating Family Code of the Philippines. Ang sino mang Pilipino na na-divorce na ng kanilang mga asawa sa ibang bansa, mananatiling kasal siya doon. Maliban na lamang kung magsasampa rin siya ng kasong annulment at gagamitin niyang batayan yung pagkakakuha ng diborsyo laban sa kanya sa ibang bansa. Ganun po yun, Carlton. Alright. Attorney, siguro last follow-up ko na lang na legal aspect para malaman din ni ma'am kung ano ang gagawin. Kasi parang meron siyang hinaing na kung saan parang ayaw na niya na nandun sa UK yung tao, pero hindi naman na dependent sa kanya at nabigyan na siya ng sinasabing legal residence or legal alien dun sa bansa. So, attorney, ano pong tingin nyo dito bilang isang abogado? Is that possible or just focus on the aspect of nullifying your marriage para wala na kayong pakialam sa isa't isa? Alright, ang magiging pinaka-remedyo po dyan, Carlton po, and this is actually a trade secret of many lawyers, ang pinaka-remedyo po dyan ang gagawin. Sasampahan pa rin po ng kaso yung lalaki, dito sa halimbawa natin, sasampahan pa rin po ng kaso sa Pilipinas yung lalaki at ang kaso po ay kasong kriminal. At ang kaso po, the best case, criminal case na ipapile sa isang lalaking may asawa dito, kumuha ng diborsyo sa labas ng bansa. Hindi na inaasikaso yung kanyang iniwanang asawa sa Pilipinas at pati na yung kanyang mga anak. Ang kaso po, Bausi, Republic Act 9262. Isasampa po dito sa Pilipinas. Teka muna, Carlton po, Bausi, nandun na nga sa labas ng bansa. Paano pa nating mahahabol yun? Opo, sabi po ng Korte Suprema, ang ganitong mga kaso may kinalaman sa ugnayan ng mag-asawa, kumahabol po doon po sa asawang lalaki na nasa labas ng bansa. In short, nagpapatuloy ang pagkakaroon ng krimen ng isang lalaking Pilipino na nagpunta sa ibang bansa, diniborsyo ang babaeng Pilipina, pinabayaan ang babaeng Pilipina, hindi na binibigyan ng suporta sapagkat nakakuha na ng diborsyo doon po sa ibang bansa. So ang mangyayari po dyan, masasampahan siya ng kaso Republic Act 9262, may paglabag pa rin siya, yung pong kanyang tungkulin bilang may asawa, at pagkatapos gagamitin po yung kasong niya, Bausi 9262, sa mga hukuman sa Pilipinas upang maipaabot kung ano man yung ahensya tungkol sa mga foreigners yan sa bansa. Kung Amerika po yan, doon po sa Immigration and Naturalization Service, and I think doon po sa United Kingdom, I think immigration din po sa kanila. Bureau of Immigration din ang tawag. You will call attention of the immigration authorities in London or wherever in the United Kingdom the Filipino husband may have been right now or may be right now. At sabihing undesirable alien yan. Pangkalahatan po kasi international yung undesirable alien daw. Ang Carlton po. Okay. Ma'am Annalisa, may additional na questions ba kayo dito kay Attorney Batas bago tayo paalam? Thank you po. First of all, thank you po, Attorney Batas. That is very clear and helpful po sa mga na-share nyo po sa akin at malinaw na talaga pong umano po sa aking isipan na ako'y nagpapasalamat. Attorney Batas, maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat po. So, if ever ma'am na kinakailangan nyo talaga na kumausap sa isang legal counsel, then maybe we can try to talk off-air kung ano magagawa namin para sa inyo. Alright po, Ma'am Annalisa? Salamat po. Salamat po. Marami pong salamat, Sir Carl. Alright. Sige po, God Ma'am bless Annalisa. po. Alright. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo dyan sa UK. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito nag-iisang pambansang sumbungan tulungan serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka di iiwan. Ito ang hashtag ibabitag mo. Nagpapasalamat po ako kay Sir Carl
tulpo at sa bitag at pinakinggan po nila ang aking reklamo at sa tulong nun ay naliwanagan po ako kung ano po ang dapat kong gawin sa aking problema. Sa ngayon po, pag uwi ko muli ng Pilipinas, alam ko na po kung ano ang aking gagawin para maipile ng kaso ang aking asawa. Marami pong salamat.